Nicolas del Valle, BET ELX 1D. At nandito po tayo ngayon para pag-aralan kung paano ba makuha ang mean, median, and mode. Watch this. So ngayon, dito naman tayo kung paano ba nakuha to, ang x. So, i-add natin yung 1 plus 10, magiging 11. And divide by 2. Kaya, 5.5 ang magiging answer. And ganun rin ang gagawin natin sa 11 plus 20, 21 plus 30, 31 plus 40, 41 plus 50. Then, divide lang natin sa 2. At ito na ang magiging answer dyan. Ngayon, dito naman tayo sa fx. Paano ba makukuha ang sagot dito sa fx? Ang gagawin natin, i-multiply natin tong frequency dito sa x. So, 2 times 5.5, ang sagot niyan is 11. Ganon din po ang gagawin natin hanggang 1. I-multiply lang po natin ang nasa loob ng frequency at nasa loob ng x. I-multiply lang po itong dalawa. Tapos ang magiging answer po is ito na po yun, yung fx. Tapos po, i-add po natin tong lahat mula 11 hanggang dito sa 45.5. At ito po ang magiging sagot dyan. Tapos, pagkatapos po natin i-add yan, i-divide po natin yan sa sample size. Ang sample size po natin is 23. So, nakalagay po dito 23. I-divide po natin yan at ito po ang magiging sagot dyan. Yan po ang magiging mean natin. So, dito naman tayo kung paano ba makuha ang LBME. So, kukunin natin ang FME. Ang FME, yun ang frequency of the median class. So, ito ang FME natin, ang 7. Kukunin natin yung kalinya niya. Ano ba yung kalinya niya dito? 11 and 20. Kukunin natin ang 10 at 11. Yun ang i-add natin. Okay, add natin dito. 10 plus 11, 21, divide 2. I-divide mo sa 2. Tapos yun ang magiging LBME mo. So, let's proceed. Dito naman tayo sa median, kung paano ba makukuha ang median. So, unahin natin yung sample size. Ano ba ang sample size natin? 23. Ito po yun. Sample size 23. I-divide po yan sa 2. Pero mamaya na po yun. Dito na po tayo sa CFB naman. Ano ba ang CFB natin? Ito po yung sa taas ng frequency of the median class. Yung sa taas po niyan is 2. Kaya yun po nakalagay dito. So, ilalagay natin 23 divide 2 minus 2. So, dito na. Pag dinivide natin yung 23 sa 2, maging 11.5. And then yung 2, ibababa mo lang dito. Tapos, etong 7 naman, yan po yung natin, frequency of the median class. Yan po yung frequency of the median class natin. Tapos, ima-minus po natin 11.5 minus 2. So, magiging sagot natin ay 9.5. Tapos, i-divide naman po natin yung 9.5 sa frequency of the median class natin. So, i-divide natin yan. Ang magiging answer po dyan is 1.4. So, para makuha natin yung median natin, i-multiply po natin yung 1.4 sa 10. Okay? I-multiply po natin yan at ito po ang magiging sagot dyan, 14. So, i-add na po natin yung 10.5 plus 14. At ito po ang magiging median natin na sagot. Okay, so dito naman tayo sa mode. Paano ba makukuha ang mode? 35.5. Paano ba makuha yon? Dito tayo magsisimula. Ang frequency of the median class natin, ima-minus natin sa CFB natin. And dito naman, sa baba is yung CFB natin, ita-times naman natin sa frequency of the median class natin. And dito naman, ito pa rin po yung CFB natin. And ito, makukuha po natin to sa baba ng frequency of the median class. Look. Like this. Ito po yung frequency of the median class natin. Dito ko po nakuha yung, ito po, yung 10. That's why yan po yung 10. And then, i-minus lang po natin yung 7
minus 2, 5. And 2 times 7, 2 times 7, 14. And 2, i-add po natin yan. 2 plus 10 is 12. Then, ibababa po natin to dito. And then, i-minus na po natin yung 12 sa 14. So, magiging 2. 2 na lang po ang answer niya. And then, divide po natin siya. 5 divided by 2. So, 2.5. Yan na po yung magiging answer natin dyan. And then, i-times naman po natin, i-multiply po natin yung 2.5 sa 10. At ito po yung magiging sagot po natin dyan, 25. So, para makuha po natin ang mode, i-add po natin ang 10.5 or ang LBME natin dito sa 25. Sa sagot natin dito sa taas. I-add po natin dito. Then, dun po natin makukuha ang sagot para sa mode. Nakuha nyo ba kung paano gawin? Oh, kayo naman. Salamat sa panonood.